ipinagbili ko ang bahay. Ang bahay na akala niya ay mamanahin niya balang araw. Ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan niya unang natutunang maglakad, ang bahay na puno ng mga alaala ng kanyang ina. Wala na ang lahat ng pinaghirapan namin ng kanyang ina sa loob ng 40 taon, ibinigay ko sa isang estranghero, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti. Ginawa ko iyon dahil kailangan kong protektahan ang aking sarili at ang isang inosenteng bata na hindi niya kailanman inakala na malalaman ko. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabi, na dapat sana ay puno ng pag-alaala at pagmamahal ang aking ika-70 kaarawan. Ang sakit ay nagsimula sa isang simpleng pangungusap mula sa manager ng restaurant. Isang pangungusap na sinabi sa akin ng aking sariling anak. Mga salitang tumusok sa puso ko na parang balaraw. "Paumanhin po, Ginoong Reyes," sabi ng manager, habang nakatayo ako sa pintuan, basang-basa sa ulan. "Pero tumawag po ang anak ninyo. Sinabi niya sa amin na wala na kayo sa tamang pag-iisip, na baka gumawa kayo ng eksena." Wala sa tamang pag-iisip, ako. Ang mga salitang iyon, para akong sinampal sa harap ng maraming tao. Ang aking sariling anak, ang nag-iisa kong anak na si Angela. Ang babaeng pinalaki ko ng may pagmamahal at sakripisyo. Ang babaeng inakala kong mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Siya pala ang nagplano na ipahiya ako, na ituring akong parang isang matandang ulyanin na walang silbi, walang utang na loob. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang nakatayo ako doon, nanginginig, hindi lang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa lamig ng kanyang kataksilan. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod namin ng kanyang yumaong ina para lang mabigyan siya ng magandang buhay, para lang itong isinukli sa akin. Ang ipahiya ako sa lugar kung saan binuo namin ang aming pinakamatatamis na alaala. Ang ituring akong parang basura na kailangan ng itapon. Habang ang mga bisita sa loob ng restaurant ay nagtatawanan at nagkakasiyahan, ako ay nasa labas, nag-iisa. Pinagdududahan ang aking sariling katinuan. Ganoon ba talaga ang tingin niya sa akin? Isang pabigat? Isang problema na kailangan itago? Ngunit hindi alam ng anak ko, na ang gabing iyon ng aking pinakamalaking kahihiyan ay siya ring gabi na magsisimula ang kanyang pagbagsak. Dahil sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at ng aking kalungkutan, may lumapit sa akin. Isang estranghero. Isang single father kasama ang kanyang maliit na anak na babae. Hindi niya alam, ngunit ang simpleng pag-aalok niya ng tulong, ang ngiti ng kanyang anak, ang magiging susi sa isang lihim na 7 taon nang itinatago ng aking anak. Isang lihim na handa niyang ipagkanulo ang sarili niyang ama para lang maprotektahan. Ang inakala niyang katapusan ko ay simula pa lang pala ng lahat. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Katarungan para sa akin, para sa alaala ng aking asawa, at para sa isang batang hindi alam na ang lolo niya ay nasa harapan na niya. Malalaman niya ang halaga ng isang ama. Malalaman niya na ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang mahina, at pagsisisihan niya ang araw na minamaliit niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Dahil ang lahat ng inakala niyang mapapasa kanya, ang kumpanya, ang pera, ang bahay, lahat ng iyon ay mawawala sa isang iglap. At 10 minuto matapos ang aming huling pag-uusap, darating ang mga pulis. At iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, kung maaari po, ay mag-subscribe kayo sa channel na ito. At sana ay ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Mahalaga po sa amin na malaman kung hanggang saan nakakarating ang mga kwentong tulad nito. Salamat po. At ngayon hayaan ninyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Noong aking ika-70 kaarawan, nagreserba ako ng mesa sa Casa Maria, ang lugar kung saan kami ng yumaong asawa kong si Maria ay ipinagdiriwang ang bawat mahalagang okasyon. Gusto kong maramdaman muli ang kanyang presensya kahit sa huling pagkakataon. Pero pagdating ko, hinarang nila ako sa pagpasok. "Tumawag po ang anak ninyo," sabi ng manager. "Sir, nagbabala po siya na hindi maganda ang inyong pakiramdam, na kayo po ay nalilito, na baka gumawa kayo ng eksena." Habang nakatayo akong mag-isa sa ulan, pinagdudahan ko ang lahat ng aking nalalaman hanggang sa may lumapit na isang single father. At ang ibinulong niya sa akin ang nagpabago sa lahat.
Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayon. Malaki po ang kahulugan nito para sa akin. Bago magpatuloy ang kwento, sandali po. Maaari po bang ipaalam ninyo sa akin kung saan kayo nanonood, ang inyong syudad o bansa? Gustong-gusto kong makita kung gaano kalayo nararating ng mga kwentong ito. Isang paalala lang po. Ang kwentong ito ay naglalaman ng ilang kathang-isip na elemento na idinagdag para sa layuning pang-edukasyon at pagkukuwento. Anumang pagkakatulad sa mga totoong tao o lugar ay nagkataon lamang, ngunit ang mensaheng ibinabahagi ko sa inyo ay nilalayong maging makabuluhan at makatulong. Sa aking ika-70 kaarawan, nakatayo ako sa labas ng Casa Maria habang binabasa ng ulan ang aking barong Tagalog na gawa sa lana. Pinapanood ang mga estrangherong nagdiriwang sa loob ng restaurant kung saan kami ng aking asawa ay minarkahan ang bawat milestone sa loob ng 40 taon. Ang mga bintana ay nagniningning na parang ginto sa dapit hapon ng Oktubre. Sa malabong salamin, nakikita ko ang mga pamilyang nagtatawanan habang umiinom ng alak, ang mga magkasintahang magkalapit sa mga mesang may kandila. Isang maliit na batang lalaki ang humihipa ng mga kandila sa kanyang birthday cake habang pumapalakpak ang kanyang mga lolo at lola. Ang eksena ay parang isang painting ni Norman Rockwell, mainit, perpekto, lahat ng dapat taglayin ng isang pamilya. Hindi na ako bahagi ng painting na iyon. Habang paatras ang mga ilaw ng taxi na naghatid sa akin pauwi mula sa Casa Maria, ang pakiramdam ng kahihiyan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ay parang mga daliring nanunukso, nagpapaalala sa akin ng aking kalagayan. Isang matandang pinagkaitan ng sarili niyang kaarawan. Isang amang ipinahiya ng sarili niyang anak. Umupo ako sa dilim ng aking sala. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Para saan pa? Ang bahay na ito, na dating puno ng tawanan ni Maria at ng mga yapak ni Angela noong bata pa siya, ngayon ay tila isang malaking puntod na naglalaman lamang ng mga alaala. Sinubukan kong alalahanin ang mga huling buwan. Mayroon ba akong nagawang kakaiba? Mayroon ba akong nakalimutan na mahalaga? Ang sabi ng doktor ay malusog ako, ngunit ang mga doktor, nagkakamali rin sila. Baka tama si Angela. Baka unti-unti nangang humihina ang aking isip at ako na lang ang huling nakaalam. Ang pag-iisip na iyon, mas masakit pa kaysa sa ulan. Ang mawala ang iyong mga alaala ay parang dahan-dahang pagkawala ng iyong pagkatao. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Hindi ang galit na mukha ng manager o ang mga mapanuring tingin ng ibang mga customer, kundi ang mukha ng isang batang babae, isang batang may suot na dilaw na kapote, na may malalaking mata na puno ng pag-aalala. At ang kanyang ama, isang estrangherong nag-alok ng kabaitan sa isang matandang wala nang inaasahan, si Marco at si Tina. Ang kanilang presensya sa gabing iyon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Naalala ko ang init ng kanilang mesa, ang amoy ng pagkain na hindi ko naman inasahan na matitikman. Naalala ko ang bawat salita ni Marco, puno ng respeto, walang halong paghusga. At si Tina, ang kanyang mga tanong, simple at direkta, ngunit tumatagos sa puso. Wala po kayong apo, Lolo Jose? Isang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin nang hindi nakakaramdam ng kirot. Dahil sa loob-loob ko, iyon ang isa sa mga pinakamalaking pangarap namin ni Maria na hindi natupad. Habang nag-uusap kami, nalaman ko ang kanilang kwento. Isang ina na umalis, isang amang mag-isang itinataguyod ang kanyang anak sa loob ng 7 taon. Nakita ko sa mga mata ni Marco ang isang uri ng pagod na pamilyar sa akin, ang pagod ng isang taong matagal nang nagsasakripisyo para sa minamahal. Naramdaman ko ang isang koneksyon sa kanya, isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa aking isipan, isang bagay na nagpapagulo sa aking damdamin. Ang ngiti ni Tina. Nang tumawa siya sa isang biro ng kanyang ama, may nakita akong isang bagay na halos makapagpatigil sa aking paghinga. Ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi, ang bahagyang pagkunot ng kanyang ilong, at higit sa lahat, ang isang maliit na biloy sa kanyang kaliwang pisngi, habang ang kanan ay wala. Isang maliit na detalye, isang perpektong imperpeksyon na para bang kinopya mula sa isang lumang litrato sa aking isipan. Ang ngiti na iyon,
Iyon ang ngiti ni Angela noong siya ay 7 taong gulang. Ipinilig ko ang aking ulo noon. Imposible. Gawa lang ito ng aking pagod at kalungkutan. Ang utak ng isang matanda ay mapaglaro, lalo na kung ito ay puno ng pangungulila. Ngunit habang pauwi ako, ang imahe ng ngiting iyon ay hindi ako tinantanan at ang regalong ibinigay niya sa akin, isang simpleng drawing sa likod ng isang placemat, isang stick figure ng isang matandang lalaki at isang bata, magkahawak kamay. Happy birthday, Lolo Jose. Hawak-hawak ko ang papel na iyon ngayon sa aking sala. Ang tanging bagay na nagbigay sa akin ng init sa gabing iyon. Hindi ako nawawala sa aking isip. May nararamdaman akong isang bagay na mas malalim, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang gabing iyon, na nagsimula sa kahihiyan at pagdududa, ay nagtapos sa isang misteryo. Isang misteryo na nakasentro sa ngiti ng isang batang estranghero at sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit ano pa ang ibig sabihin nito para sa akin at para sa aking anak na si Angela. Ang kabaitan na ipinakita nila ay hindi lamang nagligtas sa aking gabi. Maaaring ito ang magligtas sa aking buong pagkatao. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga tanong ay parang mga anay na kumakain sa aking isipan. Ang ngiti ni Tina. Ang mga salita ni Angela sa manager. Ang pag-aalala ng aking kapitbahay. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na hindi ko mabuo. Sa pagsikat ng araw, hindi ko na natiis. Kailangan kong humanap ng kasagutan. Dinala ako ng aking mga paa sa aking study, isang silid na hindi ko na madalas pinupuntahan simula nang pumanaw si Maria. Masyadong maraming alaala. Ngunit ngayon, mayroon akong isang misyon. Sa pinakamataas na estante ng aparador, nakatago sa likod ng mga lumang libro, naroon ang mga kayamanan ng aming nakaraan. Ang mga photo album, maalikabok na ang mga ito. At mabigat sa aking mga kamay, hindi lang dahil sa kanilang pisikal na bigat, kundi dahil sa bigat ng mga taon na nakapaloob sa kanila. Umupo ako sa aking lumang silyang gawa sa Nara at dahan-dahan kong binuksan ang unang album. Ang isa na may nakasulat na Ang Munting Angela. Ang mga pahina ay manilaw-nilaw na. Ang bawat litrato ay isang bintana sa isang masayang nakaraan. Si Angela sa kanyang unang kaarawan, ang mukha ay puno ng cake. Si Angela na natututong magbisikleta, hawak-hawak ko siya mula sa likod. Ang mga ngiti, ang mga tawa, ang lahat ay naroon. At pagkatapos, narating ko ang pahinang iyon, ang kanyang 7 kaarawan. Nakasuot siya ng isang dilaw na bestida na may mga sunflower. Hawak niya ang isang piraso ng chocolate cake, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. At ang kanyang ngiti, doon ito, huminto ang aking mundo. Ang paghinga ko ay tila nanakaw. Ang biloy, sa kaliwang pisngi lamang. Ang bahagyang pagkunot ng ilong. Ang eksaktong anggulo ng kanyang ulo. Hindi ito pagkakahawig. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang perpektong kopya. Ang ngiti ni Tina ay ang ngiti ng aking anak. Nanginginig ang aking mga kamay habang nililipat ko ang mga pahina. 6 na taong gulang, 8 taong gulang, 9 na taong gulang. Sa bawat litrato, naroon ang parehong mukha, ang parehong natatanging ngiti na nakita ko kagabi sa isang batang estranghero. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib, isang halo ng takot at pagkamangha. Ang mga alaala ay nagsimulang mag-ugnay sa aking isipan. Ang business card ni Marco, Cebu, 7 taon na ang nakalipas. Iyon ay 2017. Iyon din ang taon na si Angela ay humingi ng 8 buwang leave mula sa aming kumpanya, ang Reyes Holdings. Ang sabi niya ay para hanapin ang kanyang sarili, maglakbay, magmuni-muni. Nang bumalik siya, ibang tao na siya. Mas malamig, mas nakatuon sa negosyo, mas malayo sa akin. Akala ko noon ay dahil pa rin sa pagluluksa sa kanyang ina. Ngunit paano kung may iba pang dahilan? Paano kung hindi siya naglakbay sa Europa? Paano kung ang kanyang paglalakbay ay dinala siya sa isang lugar na mas malapit tulad ng Cebu? Dala ng isang puwersang hindi ko mapigilan, binuksan ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nagtatype ako sa search bar. Cebu, inabandona ang sanggol. 2017. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na pumupokpok sa aking dibdib. Ang mga resulta ay lumabas.
Ang pangatlong link ay isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan sa Cebu. Ang pamagat, isang ama, mag-isang itinataguyod ang bagong silang na anak matapos maglaho ang ina. Binuksan ko ito. Ang artikulo ay maikli lamang. Tungkol ito sa isang batang software developer na nagngangalang Marco Santos na ang nobya ay umalis 2 linggo lamang matapos isilang ang kanilang anak. Ang pangalan ng nobya, Elena. Elena, hindi Angela. Ngunit ang mga detalye, ang mga ito ay tumutugma ng perpekto. Sinasabi sa artikulo na si Elena ay nagpakilalang isang 22 taong gulang na estudyante kahit na si Marco ay may hinala na mas matanda siya. Si Angela ay 30 taong gulang noong 2017. Ang timeline ay eksakto. Sumandal ako sa aking upuan. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Tiningnan ko ang litrato ni Angela sa album, pagkatapos ay ang business card ni Marco at pagkatapos ay ang artikulo sa aking screen. Ang lahat ay nagtutugma. Si Tina ay aking apo. Ang anak na isinilang at inabandona ni Angela. At sa sandaling iyon, ang lahat ng ginawa ni Angela sa mga nakaraang buwan ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ang mga tawag sa restaurant, ang mga tanong sa mga kapitbahay tungkol sa aking pagiging ulyanin, ang biglaang pag-aalala sa aking kalusugan. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Ito ay isang malawakang pagtatakip. Isang desperadong pagtatangka na patahimikin ako, na ideklara akong wala sa tamang pag-iisip bago ko pa matuklasan ang lihim na itinatago niya sa loob ng 7 taon. Ang aking sariling anak ay handang sirain ako para lang itago ang katotohanan na mayroon siyang anak na kanyang tinalikuran. Ang sakit ng katotohanan iyon ay mas malalim pa kaysa sa anumang sakit na naramdaman ko sa aking buhay. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang bagong damdamin na umusbong, determinasyon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong protektahan ang batang iyon. Ang pagkatuklas na si Tina ay aking apo ay parang isang kidlat na tumama sa akin, ngunit kasabay nito, ito ay nagbigay linaw sa lahat. Ang mga maliliit na bagay na hindi ko pinapansin noon ay nagsimula ng magkaroon ng kahulugan. Ang bawat kilos ni Angela, ang bawat salita niya, ay bahagi na pala ng isang masalimuot at malupit na plano. Hindi na ako ang nalilitong matanda na gusto niyang palabasin. Ngayon, ako na ang investigador sa sarili kong buhay. Sinimulan ko ang aking pagsisiyasat sa lugar, kung saan nakatago ang lahat ng aming mga sikreto at yaman, ang aking study. Lumapit ako sa pader kung saan nakasabit ang paboritong painting ni Maria, isang obra ni Amorsolo na nagpapakita ng isang ginintuang bukirin. Sa likod nito ay ang aming steel safe. Nanginginig ang aking mga kamay habang iniikot ko ang kombinasyon, isang serye ng mga numero na sumisimbolo sa aming anibersaryo. Bumukas ito nang may mahinang kalansing. Sa loob, ang lahat ay dapat na nakaayos. Ngunit may mali. Ang folder, para sa mga bank statement, na dapat ay makapal at puno, ay manipis na lamang. Kinuha ko ito at inilatag sa aking mesa. Enero, Pebrero, pagkatapos ay isang malaking puwang. Hunyo, Hulyo, Agosto. Ang mga statement para sa Marso, Abril at Mayo ay wala. 3 buwan na nawawala. At iyon ang mga buwan kung kailan ako nagsimulang makaramdam ng pagkalito, kung kailan ako nagsimulang magduda sa aking sariling memorya. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang 24-hour hotline ng bangko. Matapos ang ilang mga security question, sinabi ng ahente, "Opo, Ginoong Reyes, mayroong 2 autorisadong gumagamit sa account na ito. Kayo po at si Ginang Angela Reyes na idinagdag 6 na buwan na ang nakalipas." Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko iyon pinahintulutan, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Pero sir, ang aming talaan ay nagpapakita na personal po kayong pumunta sa branch. Ang inyong pirma po ay nasa aming file. Pirma ko? Imposible. Mahigit 1 taon na akong hindi nakakatuntong sa bangkong iyon. May nagpanggap. At alam ko kung sino. Mayroon bang malalaking withdrawal? Tanong ko. Halos takot na marinig ang sagot. Sandali lang po. Opo sir. Mayroong ilang malalaking transfer sa ibang account sa loob ng huling 4 na buwan. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 5 milyong piso. 5 milyon. 5,000 pesos. Ang perang pinaghirapan ko, kinuha habang ako ay pinagtitiwalaan siya.
Pinutol ko ang tawag at napaupo ako sa aking silya, hirap huminga, ngunit hindi pa ako tapos. Pumunta ako sa banyo, sa medicine cabinet. Sa likod ng aking mga gamot para sa alta presyon at mga bitamina, may isang maliit na bote na hindi pamilyar. Kinuha ko ito, lorazepam, isang malakas na gamot na pampakalma. Ang reseta ay nakapangalan sa akin mula sa isang botika sa kabilang bayan na hindi ko kailanman napuntahan. Ang Dr. Carlos Villena, at bigla kong naalala. Ang mga hapunan na dinadala ni Angela para hindi ka nag-iisa, Dad, sabi niya. Pagkatapos ng bawat pagkain, nakakaramdam ako ng matinding pagod, halos hindi ko na kayang umakyat sa hagdan. Akala ko ay katandaan lang. Hindi pala. Ako ay nilalason, dahan-dahan. Ang huling pinuntahan ko ay ang silid ni Maria. Ang kanyang jewelry box na gawa sa kahoy na kamagong ay nakapatong pa rin sa kanyang tokador. Binuksan ko ito. Ang mga perlas niya, ang kanyang singsing, naroon pa rin. Ngunit ang isang kompartimento na may linyang pelos ay wala ng laman. Ang lugar kung saan dapat nakalagay ang kanyang Victorian diamond brooch. Isang antigong pamana pa mula sa kanyang lola. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 3 milyong piso. 3,000,000 pesos. At sigurado ako, naroon pa iyon 3 buwan na ang nakalipas. Bumalik ako sa aking study. Ang puso ko ay puno ng galit. Binuksan ko ang CCTV system. Tama nga ang hinala ko. May mga puwang sa recording. 25 minuto dito, 15 minuto doon. Mga oras kung kailan alam niyang tulog na ako. Maingat niyang binubura ang kanyang mga bakas. At sa ibabaw ng basurahan, nakita ko ang huling piraso ng ebidensya. Isang nakatuping papel. Pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip, confidential. Pasyente, Jose Reyes. Ang diagnosis, maagang yugto ng demensya. Ang rekomendasyon, agarang pangangalaga o guardianship. At ang pangalan sa ilalim, Dr. Carlos Villena. Hinanap ko ang pangalan sa internet. Walang resulta. Isang peking doktor, isang peking pagsusuri. Doon, sa gitna ng lahat ng ebidensya, ang ninakaw na pera, ang peking gamot, ang nawawalang alahas, ang binurang footage, at ang gawa-gawang medical report, nakita ko ang buong larawan. Isang larawan ng kasakiman at kataksilan na pininturahan ng aking sariling anak. Ang lahat ng ito para lang maitago ang isang bata sa Cebu. At para makuha ang lahat ng mayroon ako. Ang aking yaman, ang aking kumpanya, at higit sa lahat, ang aking pagkatao. Ang bigat ng lahat ng aking natuklasan ay halos magpabagsak sa akin. Sa isang iglap, ang babaeng pinalaki ko ay naging isang estranghero, isang kalaban. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit alam kong hindi ko ito kayang gawin mag-isa. May isa pang tao na kailangang malaman ang katotohanan. Isang tao na biktima rin, tulad ko. Kinuha ko ang business card na ibinigay sa akin ni Marco. Ang kanyang numero ng telepono ay tila nakatitig sa akin. Nag-alinlangan ako sandali. Paano ko sasabihin ito? Hello, ang anak ko ang babaeng umabandona sa iyo at sa iyong anak 7 taon na ang nakalipas para itong isang linya mula sa isang teleserye. Ngunit ito ang aking realidad. Huminga ako ng malalim at pinindot ang mga numero. Sumagot siya sa ikatlong ring. Hello? Marco, sabi ko, ang boses ko ay mas magaspang kaysa sa inaasahan ko. Si Jose Reyes ito. Mula sa restaurant. Isang sandaling katahimikan. Ginoong Jose, sabi niya, ang tono niya ay nag-aalala. Ayos lang po ba kayo? Hindi, sagot ko ng tapat. Hindi ako ayos. Kailangan kitang makausap tungkol sa ina ni Tina. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Halos inakala kong naputol na ang tawag. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang boses niya ay mahigpit. Saan at kailan? Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa Makati, isang lugar na hindi gaanong matao. Dumating ako ng maaga, ngunit naroon na siya. Nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasa ng kape na hindi naman niya iniinom. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, puno ng tensyon. Umupo ako sa tapat niya. Matapos umorder, diretsahan kong sinimulan. Marco,
Kailangan kong malaman ang lahat. Kailan eksaktong umalis si Elena? Ang kanyang panga ay tumigas. Pebrero 2017. 2 linggo pagkatapos ipanganak si Tina. Umalis lang siya. Nag-iwan ng isang maikling sulat. Iyon na. Maaari mo bang ipakita sa akin ang isang litrato niya kung mayroon ka pa? Nag-alinlangan siya pagkatapos ay kinuha ang kanyang wallet. Mula sa isang nakatagong kompartimento, kumuha siya ng isang maliit at kupas na litrato. Isang babaeng may maitim na buhok, nakangiti sa kamera. Ang ngiti ay pilit, ngunit walang duda. Siya iyon. Si Angela. Hindi ako nagsalita. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang litrato mula sa huling Christmas party ng kumpanya. Isang malinaw na kuha ng mukha ni Angela. Tiningnan niya ang screen. Sa simula, wala siyang reaksyon. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, ang tasa ng kape ay tumagilid, at ang mainit na likido ay umagos sa mesa. Hindi niya ito napansin. Siya, yan, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Siya, si Elena. Ang mga salitang iyon ay tila lumutang sa hangin sa pagitan namin. Ang ingay ng kapihan ay nawala. Ang natira na lang ay ang gulat sa kanyang mukha at ang litrato ng aking anak sa telepono. Siya ang anak ko, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Siya si Angela Reyes. Tumayo si Marco ng biglaan. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Ang ilang mga customer ay napalingon sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang anak mo ang umabandona kay Tina? Ang anak mo ang babaeng nag-iwan sa aking 2 linggong sanggol sa gitna ng gabi na may isang walang kwentang sulat. Hindi ko alam, mabilis kong sabi. Sumusumpa ako, Marco. Wala akong kaalam-alam hanggang kagabi. Hanggang sa makita ko si Tina, hanggang sa makita ko ang kanyang ngiti. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang 8 buwang pagkawala ni Angela. Ang kanyang pagbabago. Ang aking mga natuklasan sa bahay, ang pera, ang gamot, ang peking medical report. Habang nagsasalita ako, ang galit sa mukha ni Marco ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Umupo siyang muli, tila nang hina. Kaya pala, sabi niya. Sinusubukan kanyang patahimikin bago mo pa malaman na may apo ka. Oo, sabi ko. Si Tina ang ebidensya ng isang nakaraan na gusto niyang ibaon sa limot. Kung magsisimula akong magtanong, kung pagtatagpi-tagpiin ko ang mga piraso, kailangan niya akong kontrolin muna. Umupo kami doon sa katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay pumipit sa amin. Sa wakas, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay iba na ngayon. Mas matigas, mas determinado. Kung si Tina ay apo mo at ang anak mo ay nagpapanggap na hindi siya umiiral, kailangan nating kumilos. Pag-alis namin sa kapihan, alam kong hindi na ako nag-iisa. 1 oras ang lumipas, si Marco ay nasa aking pintuan. Kailangan kong makita ang lahat, sabi niya. Ang mga ebidensya, ipinakita ko sa kanya ang lahat sa aking study. Ang bukas na safe, ang mga papel na nakakalat, ang bote ng gamot. Tiningnan niya ang bawat isa, ang kanyang panga ay lalong tumitigas. Kailangan natin ng DNA test, sabi niya. Isang bagay na hindi niya maitatanggi sa korte. Magagawa mo ba yan? Tanong ko. Oo. Kukuha ako ng hibla ng buhok mula sa suklay ni Tina. Maghahanap ako ng isang pribadong laboratorio. At kapag nakumpirma na, tanong niya, anong susunod? Tiningnan ko siya sa mata. Pagkatapos, aalamin natin kung paano pigilan si Angela at protektahan si Tina. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Magkakampi, sabi niya. Kinuha ko ito. Ang kanyang pagkakamay ay matatag. Magkakampi. 2 estranghero. 2 araw na ang nakalipas. Ngayon ay pinagbuklod ng isang batang babae na may maitim na buhok at ng isang babaeng pareho silang pinagtaksilan. Alam ni Angela na malakas siya, ngunit nagkamali siya ng kalkula. Dahil ngayon, 2 na kami. At magkasama, sisiguraduhin naming mananagot siya sa lahat ng kanyang ginawa. Ang paghihintay ang pinakamasakit na bahagi ng laban na ito. Habang nasa Cebu si Marco, naiwan ako sa Maynila na puno ng kaba at takot. Ang bawat tiktak ng orasan sa aking dingding ay parang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa sala, sa kusina, at sa aking kwarto.
Iniisip ko ang aking apo na si Tina. Iniisip ko ang aking anak na si Angela. Paano humantong sa ganito ang aming pamilya? Saan ako nagkulang bilang ama? Ilang araw ang lumipas bago tumawag si Marco. Ang kanyang boses sa telepono ay mabigat. Ramdam ko agad na may nalaman siyang hindi maganda. Sinabi niya sa akin na kailangan naming magkita agad pagbalik niya. May nahanap daw siya. Isang bagay na magpapaliwanag ng lahat. Nang dumating siya sa aking bahay gabing-gabi na, dala niya ang isang lumang kahon. Amoy luma ito, amoy alikabok at nakaraan. Umupo kami sa sala, at dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay mula sa kahon. Isang asul na spiral notebook. Ito ay journal. Ang journal ni Angela noong siya ay nagtatago pa sa Cebu bilang si Elena. Nanginig ang aking mga kamay nang abutin ko ito. Natatakot akong buksan. Natatakot akong basahin ang nasa loob. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Binuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar. Ito nga ang sulat ng aking anak. Sinimulan kong basahin ang mga petsa mula 7 taon na ang nakararaan. At habang binabasa ko ang bawat pahina, parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Hindi lang pala ito tungkol sa pagbubuntis. Hindi lang ito tungkol sa takot na itakwil ko siya dahil sa pagkakaroon ng anak sa labas. Mas malalim pa pala ang galit na kinikimkim ni Angela. Isinulat niya doon ang kanyang nararamdaman noong namatay ang kanyang ina, ang aking asawang si Maria. Sabi niya sa journal, pakiramdam niya ay kinalimutan ko na siya, na mas mahal ko pa ang kumpanya kaysa sa kanya, na noong mga panahong kailangan niya ng ama, wala ako doon dahil abala ako sa pagpapalago ng negosyo. Ang sakit basahin. Akala ko, ginagawa ko ang lahat para sa kanyang kinabukasan. Akala ko, ang pagpapakasubsob ko sa trabaho ay paraan ko ng pagmamahal para hindi siya maghirap balang araw. Pero para sa kanya, isa itong pagpapabaya. Pero habang lumalalim ang aking pagbabasa, nagbago ang tono ng kanyang pagsusulat. Mula sa lungkot, napalitan ito ng galit. Isang matinding galit. Isinulat niya na ang batang dinadala niya, si Tina, ay isang hadlang. Isang problema. Kung malalaman ko daw na may anak siya, baka ibigay ko sa bata ang atensyon na ipinagkait ko sa kanya. O baka hatiin ko ang mana. Ayaw niyang may kaagaw. Gusto niya, siya lang ang magmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan namin ng kanyang ina. Naluha ako. Hindi dahil sa awa sa sarili ko, kundi dahil sa awa sa kanya. Nilamon na siya ng kasakiman. At doon, sa mga huling pahina bago siya bumalik sa Maynila at iwan si Marco at Tina, nakita ko ang plano. Nakasulat doon ng malinaw. Ang plano niya na unti-unti akong alisan ng kapangyarihan kapag tumanda na ako. Ang plano na palabasin na ako ay ulyanin. Ang plano na kontrolin ang lahat ng ari-arian ko bago pa man ako mawala. Planado ang lahat. 7 taon na ang nakararaan. Napatingin ako kay Marco. Nakayuko siya. Halatang nasasaktan din para sa kanyang anak na tinawag na hadlang ng sarili nitong ina. Sinabi ko kay Marco na patawarin niya ako. Patawarin niya ako dahil ako ang nagpalaki sa babaeng nanakit sa kanila. Pero umiling lang si Marco. Sabi niya, hindi ko kasalanan ang naging desisyon ni Angela. Ang mahalaga ngayon ay itama ang mali. Sa gabing iyon, habang hawak ko ang journal, namatay ang natitirang pag-asa ko na baka nagkamali lang si Angela, na baka nadala lang siya ng emosyon. Hindi. Ito ay sadyang ginawa. Ito ay sadyang pinag-isipan. Ang anak na pinalaki ko, ang batang babaeng tinuruan kong maglakad, ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na handang sirain ang sarili niyang ama para sa pera. Masakit, sobrang sakit, pero kailangan kong maging matatag para kay Tina, para sa hustisya, at para sa alaala ng aking asawa na siguradong lumuluha rin sa langit dahil sa nangyayari sa aming pamilya. Tinapos ko ang pagbabasa sa journal, isinara ito, at huminga ng malalim. Tapos na ang pagdadalamhati. Oras na para lumaban. Kinabukasan, suot ko ang aking pinakamagarang barong Tagalog. Nagpunta ako sa opisina, sa Reyes Holdings. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala, ang kumpanyang naging dahilan kung bakit, ayon sa journal, ay nagtanim ng galit ang aking anak. Pagpasok ko sa lobby, nagulat ang mga gwardya at empleyado. Matagal na nila akong hindi nakikita. Binati nila ako ng may paggalang. Magandang umaga po, Sir Jose. Tumango ako at ngumiti, pero sa loob ko,
Nagngingit-ngit ang aking damdamin. Dumiretso ako sa opisina ng CEO. Ang opisina na dati ay akin, pero ngayon ay inuupuan na ni Angela. Hindi na ako kumatok. Binuksan ko ang pinto ng malakas. Nakaupo si Angela sa likod ng malaking mesa. Abala siya sa pagpirma ng mga dokumento. Nang makita niya ako, saglit na dumaan ang gulat sa kanyang mga mata, pero mabilis din itong nawala. Pinalitan ito ng malamig na tingin. Yung tingin na parang hindi niya ako ama. "Dad," sabi niya, kalmado ang boses. "Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ni Dr. Villena kailangan mo ng pahinga? Baka kung mapano ka pa dito." Ang kapal ng mukha. Nagagawa pa niyang banggitin ang pangalan ng peking doktor na iyon. Lumapit ako sa mesa niya. Ibinagsak ko ang kopya ng bank statements na nakuha ko. Ibinagsak ko rin ang litrato ng peking gamot na ipinapainom niya sa akin. "Alam ko na ang lahat, Angela," sabi ko ng mariin. Ang boses ko ay hindi nanginginig, buo, matapang. "Alam ko ang pagnanakaw mo. Alam ko ang lason na pinapainom mo sa akin. At alam ko ang tungkol kay Tina." Sa pagbanggit ko ng pangalan ni Tina, doon siya natigilan. Namutla siya. Ang maskara ng pagiging kalmado ay nabasag. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. "Wala kang alam," sigaw niya. "Matanda ka na, ulyanin ka na, gumagawa ka lang ng kwento. Huwag mo akong sigawan," sagot ko ng mahinahon. "Pero may awtoridad. Nabasa ko ang journal mo. Nakausap ko si Marco. At nakita ko ang apo ko. Ang batang iniwan mo sa Cebu para lang makuha mo ang yaman na ito. Akala ko ay hihingi siya ng tawad. Akala ko ay luluhod siya at magmamakaawa. Pero nagkamali ako." Tumawa siya. Isang tawa na nakakapanindig balahibo. "So, ano ngayon?" hamon niya. "Sino ang maniniwala sa iyo? Isang matandang ulyanin na may medical record na nagsasabing may demensya? Ako ang may kontrol ng kumpanya, Dad. Ako ang may hawak ng pera. At ikaw ay isang pasanin na lang." Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng puot. "Kung ayaw mong mapadali ang buhay mo sa mental hospital, umuwi ka na. Huwag mo akong subukan. Dahil kaya kong gawin ang lahat para protektahan ang akin. Ang akin." Iyon ang sabi niya. "Hindi atin. Hindi pamilya, kundi akin." Tinitigan ko siya sa mata. Hinanap ko ang anak na pinalaki ko. Pero wala na siya doon. Ang nasa harap ko ay bunga ng kasakiman. "Hindi sa iyo ang kumpanyang ito, Angela," sabi ko. "At lalong hindi sa iyo ang buhay ko. Nagkakamali ka ng kinalaban." Tinalikuran ko siya at naglakad palabas. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang sigaw niya, "Babalik ka rin dito. Wala kang pupuntahan." Pero hindi ako lumingon. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan na ng determinasyon. Tama na ang pagiging mabait. Tama na ang pagbibigay. Kung kaya niyang maging demonyo para sa pera, kaya kong maging anghel ng hustisya para sa aking apo. Paglabas ko ng building, nandoon si Marco sa sasakyan, naghihintay. Pagpasok ko, tinanong niya ako kung ayos lang ako. Tumango ako. "Ayos lang ako, Marco. Pero tama ka. Hindi na siya madadaan sa usapan. Kailangan na nating gawin ang susunod na hakbang." Ang paghaharap na iyon ang nagkumpirma ng lahat. Wala nang atrasan, digmaan na ito. At sisiguraduhin kong sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Mabigat ang loob ko habang papasok kami sa opisina ng NBI o National Bureau of Investigation. Bilang isang ama, napakahirap na ipaimbestiga ang sarili mong anak. Parang nilalabag ko ang batas ng kalikasan. Di ba dapat ay pinoprotektahan ng magulang ang anak? Pero paano kung ang anak mo na mismo ang nagtatangka sa buhay mo? Paano kung may inosenteng bata na nadadamay? Kasama ko si Marco. Siya ang naging lakas ko sa mga oras na ito. Dala namin ang lahat ng ebidensya. Ang journal. Ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na apo ko si Tina. Ang bank records na nagpapakita ng paglilipat ng pera. Ang sample ng gamot na pampakalma. At ang peking medical report. Hinarap kami ng isang senior agent. Tahimik lang siya habang tinitingnan ang mga dokumento. Binasa niya ang journal. Sinuri ang mga bank transfers. Matapos ang halos 1 oras, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may halong awa at respeto. "Ginoong Reyes," sabi ng ahente, "mabigat po ang mga ebidensyang ito. Ito ay kaso ng qualified theft, falsification of documents, at seryosong elder abuse. Malaking krimen po ito.
Tumango ako. Alam ko po. At masakit man sa akin, kailangan kong ituloy ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa apo ko. Ipinaliwanag ng ahente na bagamat malakas ang mga dokumento, kailangan pa namin ng mas matibay na patunay na direktang nanggaling sa bibig ni Angela. Kailangan namin ng confession o pag-amin. Dahil sa husgado, pwede niyang sabihin na pineke namin ang journal o kaya naman ay nagkamali lang ang bangko. Kailangan namin siyang mahuli sa akto. Dito nila iminungkahi ang isang plano. Isang delikadong plano. Ginoong Reyes, sabi ng ahente, kailangan nating mag-set up ng entrapment. Lalagyan ka namin ng wire o recording device. Kailangan mong makausap muli ang anak mo at mapilitan siyang aminin ang mga krimen niya habang naka-record. Kinabahan ako. Haharapin ko siya ulit? At kailangan kong magpanggap na natatalo na? Nag-alala si Marco. Delikado po yan, sabi niya. Nakita ko kung paano magalit si Angela. Baka saktan niya si Sir Jose. Babantayan namin kayo, sagot ng ahente. Nasa paligid lang kami, pero kailangan nating makuha ang recording na iyon. Pumayag ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Kung ito lang ang paraan para matapos na ang lahat at maging ligtas kami ni Tina, gagawin ko. Isinuot sa akin ang maliit na mikropono. Itinago sa ilalim ng aking kwelyo. Tinuruan nila ako kung paano ito gamitin, kung paano umakto. Sabi nila, kailangan kong magmukhang mahina. Kailangan kong iparamdam kay Angela na panalo na siya. Dahil kapag kampante ang kalaban, doon sila nagkakamali. Doon sila nadudulas. Umuwi ako ng bahay na mabigat ang pakiramdam. Parang may pasan akong daigdig. Tiningnan ko ang litrato ni Maria sa aking kwarto. Kinausap ko siya. Maria, bulong ko. Gabayan mo ako. Gabayan mo ang anak natin. Alam kong mali ang ginagawa niya, pero anak pa rin natin siya. Pero kailangan ko itong gawin. Patawarin mo ako kung maipapakulong ko siya. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang mangyayari bukas. Iniisip ko kung paano ko titingnan sa mata ang anak ko habang itinatala ko ang kanyang pagbagsak. Ito na siguro ang pinakamahirap na papel na gagampanan ko sa buong buhay ko. Ang maging pain sa sarili kong anak, humanda ako. Inihanda ko ang aking sarili sa pisikal at emosyonal. Dahil alam kong ang susunod na mangyayari ay magbabago sa buhay naming lahat magpakailanman. Nagsimula ang araw na iyon sa isang tawag na nagpatigil ng tibok ng puso ko. Si Marco. Umiiyak siya sa telepono. Sir Jose. Garalgal ang boses niya. Si Tina. Wala siya sa school. Sinundo daw ng isang babae na nagpakilalang tita niya. Sinundo daw ni Angela. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ang kinakatakutan namin. Ginamit ni Angela ang huling baraha niya. Ang inosenteng bata. Wala pang 5 minuto, tumunog ang cellphone ko. Si Angela. Hello Dad, bati niya. Masaya ang boses niya, parang walang nangyari. Nakasama ko na rin sa wakas ang pamangkin ko. Ang cute pala niya. Kamukhang kamukha ko. Angela! Sigaw ko. Hindi ko mapigilan ang galit. Saan mo dinala ang bata? Huwag mong sasaktan si Tina. Wala siyang kinalaman dito. Relax lang Dad. Nagmemerienda lang kami, sagot niya. Pero, kung gusto mo siyang makita ulit, at kung gusto mong ibalik ko siya sa tatay niya, kailangan nating magkita. Ngayon din, sinabi niya ang lugar. Sa aming lumang bahay bakasyunan sa Tagaytay, malayo sa tao, tahimik, perpekto para sa isang krimen. Agad kong tinawagan ang NBI agent. Sinabi ko ang sitwasyon. Kilos militar ang naging plano. Mauuna ako doon. Susunod sila, pero hindi sila pwedeng magpadalos-dalos dahil hawak niya ang bata. Ang prioridad ay ang kaligtasan ni Tina. Pagdating ko sa Tagaytay, makulimlim ang langit. Parang nakikiayon ang panahon sa bigat ng sitwasyon. Nakaparada ang kotse ni Angela sa labas. Pumasok ako sa bahay, tahimik. Angela? Tawag ko. Lumabas siya mula sa kusina, hawak ang isang folder. Nakangiti siya. Sa sofa, nakita ko si Tina. Nakaupo, takot na takot, pero mukhang hindi naman sinaktan. Nang makita ako ni Tina, akmang tatakbo siya palapit sa akin, pero sinenyasan siya ni Angela na manatili sa pwesto. Diyan ka lang Tina, utos ni Angela. Nag-uusap pa kami ni Lolo. Humarap siya sa akin. Simple lang ito, Dad. Pirmahan mo ito. Lahat ng assets, lahat ng pera, ililipat mo sa pangalan ko. Full power of attorney. Kapag ginawa mo yan,
hahayaan kong umalis ang batang ito at ang tatay niya. Pero kapag hindi, tumingin siya kay Tina nang may masamang balak. Ipapadala ko siya sa ampunan sa malayong lugar. At dahil ako ang may pera at impluensya, hinding-hindi na siya makikita ng tatay niya. Pinindot ko ang record button sa aking bulsa ng pasimple. Kailangan ko siyang paaminin. Bakit, Angela? Tanong ko, pinapalabas kong ako ay sumusuko na. Bakit mo ito ginagawa? Ibinigay ko naman sa iyo ang lahat. Bakit kailangan mong magnakaw? Bakit kailangan mong lasunin ako? Tumawa siya. Dahil hindi ka namamatay-matay, Dad. Ang tagal, gusto ko nang makuha ang mana ko. Kailangan ko ng pera para mapalawak ang negosyo. At ikaw, sagabal ka lang. Yung gamot? Oo, pampabaliw yon. Para madeklara kang incompetent, para ako na ang masunod. At yung pagnanakaw, kinuha ko lang ang dapat ay sa akin naman talaga mapupunta. At si Tina? Tanong ko ulit. Isang pagkakamali, sagot niya nang walang gatol. Isang dumi na kailangang linisin. Kung hindi mo nalaman, sana ay tahimik na ang buhay ko. Narinig ko ang lahat. Narinig ng NBI ang lahat. Ang bawat salita ay pako sa kanyang sariling kabaong. Kinuha ko ang ballpen. Nagpanggap akong pipirma. Nanginginig ang kamay ko. Pero sa halip na pirmahan ang papel, tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ko pipirmahan to, Angela, sabi ko ng matatag. Nanlaki ang mata niya. Ano? Gusto mo bang mawala ang apo mo? Hindi, sagot ko. Dahil hindi ka magtatagumpay. Sa sandaling iyon, kumalabog ang pinto. Pumasok ang mga ahente ng NBI, nakatutok ang mga baril. NBI, taas ang kamay. Nagulat si Angela, binitawan niya ang folder. Kumaripas ng takbo si Marco na kasunod ng mga pulis at niyakap si Tina. Dad! Sigaw ni Angela, puno ng takot. Anong ginawa mo? Ginawa ko ang dapat gawin ng isang ama. Sagot ko, habang nilalagyan siya ng posas ng mga ahente. Tinuruan kita ng leksyon na hindi mo natutunan sa loob ng 40 taon. Ang leksyon ng pananagutan. Habang isinasakay siya sa patrol car, nakatingin lang ako. Wala nang luha, wala nang galit. Ang natira na lang ay pagod at awa. Ligtas si Tina. Yakap-yakap siya ni Marco. Lumapit sila sa akin. Niyakap ako ni Tina ng mahigpit. Lolo Jose, sabi niya. Salamat po. Ang yakap na iyon ang pumawi sa lahat ng sakit. Nawalan man ako ng anak na babae sa araw na ito, nagkaroon naman ako ng totoong pamilya. Ang pamilyang hindi na babase sa pera, kundi sa pagmamahal at proteksyon. Tapos na ang bangungot. Panahon na para magising at harapin ang bagong umaga kasama ang aking apo. Ito ang simula ng aking tunay na 70 taon. Tapos na ang bagyo. Iyan ang unang pumasok sa isip ko habang nakaupo ako sa likod ng sasakyan ng NBI. Sa labas ng bintana, nakita ko ang pagkinang ng mga asul at pulang ilaw ng sirena. Ang ingay ng paligid ay unti-unting humuhupa, pero ang kabog sa dibdib ko ay nandoon pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang aking anak, ang sarili kong dugo at laman, ngayon ay nakasakay sa ibang sasakyan, hindi bilang isang prinsesa ng kumpanya, kundi bilang isang akusado. Nang gabing iyon sa Tagaytay, mabilis ang mga pangyayari. Pero sa alaala ko, parang gumagalaw ang lahat ng mabagal, parang slow motion. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Angela nang pumasok ang mga ahente. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Sa isang iglap, nawala ang tapang niya. Nawala ang yabang. Ang natira na lang ay isang takot na bata na nahuli sa kanyang kasalanan. Hindi nagtagal, nahuli rin ang kanyang kasabwat, si Dr. Carlos Villena, ang peking doktor na nagpainom sa akin ng lason. Natagpuan siya sa isang maliit na apartment sa Maynila. Naghahanda ng tumakas bitbit ang ilang maleta. Na-recover ng mga autoridad ang ilan sa mga alahas ni Maria na ibinenta niya sa black market. Ang perang nakuha nila sa akin, yung 5 milyon na pinagpaguran ko ng ilang dekada, ay unti-unti ring nabawi ng bangko. Pero alam nyo, mga kaibigan, hindi ang pera ang mahalaga sa akin noong mga oras na iyon. Hindi ang alahas. Ang mahalaga ay ang init ng yakap ng isang bata. Nang matapos ang gulo sa Tagaytay, nilapitan ako ni Tina. Ang apo ko. Ang batang 7 taon kong hindi nakilala. Niyakap niya ako ng mahigpit sa gitna ng kaguluhan. Ang maliliit niyang braso ay nakapulupot sa aking leeg. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng yaman
na hindi kayang tapatan ng kahit anong salapi sa bangko. "Lolo," bulong niya, "wag na po kayong umiyak." Doon ko lang namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Ang luha ng isang lolo na nangungulila. Ang luha ng isang ama na nasaktan. Ang mga sumunod na buwan ay naging pagsubok sa aming tatag. Ang kaso laban kay Angela ay umusad. Bilang pangunahing testigo, kailangan kong tumestigo laban sa kanya. Mahirap, napakahirap. Isipin niyo na lang po. Nakaupo ako sa witness stand. Sa harap ko, ang judge. At sa gilid, ang anak ko, nakasuot ng dilaw na damit ng mga bilanggo. Tinanong ako ng abogado, "Ginoong Reyes, totoo bang niloko kayo ng inyong anak?" Tumingin ako kay Angela. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Huminga ako ng malalim. "Opo," sagot ko, "totoo po." Ang bawat salita ay parang tinik sa lalamunan ko. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi para maghiganti, kundi para itama ang mali. Tinuruan ko siya noong bata pa siya na ang bawat aksyon ay may kapalit. Na ang bawat kasalanan ay may parusa. Ngayon, sa edad kong 70, tinuturuan ko pa rin siya. Pero sa pinakamasakit na paraan, napatunayang nagkasala si Angela. Ang ebidensya ay napakatibay. Ang journal, ang recording sa Tagaytay, ang mga peking dokumento, hinatulan siya ng hukuman ng pagkakakulong dahil sa qualified theft, serious illegal detention kay Tina at elder abuse. Nang ibaba ang hatol, hindi ako nagdiwang. Walang palakpakan sa puso ko. Ang naramdaman ko lang ay lungkot. Sayang. Sayang ang talino niya. Sayang ang ganda niya. Sayang ang panahon. Pero kasabay ng lungkot ay ang kapayapaan. Alam kong ligtas na ako. Alam kong ligtas na si Tina at doon nagsimula ang paghilom. Dahan-dahan. Inimbitahan ko si Marco at si Tina na tumira sa bahay. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang matanda at masyado ring tahimik. Kailangan ko ng ingay. Kailangan ko ng buhay. Noong unang gabi nila sa bahay, nagluto ako, sinigang na baboy, ang paborito ni Maria. Habang kumakain kami sa hapagkainan, pinagmasdan ko sila. Si Marco, na nagsisilbi ng kanin kay Tina. Si Tina, na tumatawa habang nagkukuwento tungkol sa kanyang paaralan. "Lolo," sabi ni Tina habang ngumunguya, "ang sarap po nito." Napangiti ako. "Salamat apo, resipiya ng Lola Maria mo." Sa wakas, nagkaroon ulit ng saysay ang hapagkainan. Hindi na ako kumakain mag-isa habang binabantayan ng isang anak na naghihintay lang sa aking pagkawala. Ngayon, kasama ko ang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo. Walang hinihinging kapalit. Walang halong pagpapanggap. Si Marco ay naging parang tunay na anak sa akin. Tinulungan niya akong ayusin ang kumpanya. Iba siya kay Angela. Hindi siya gahaman. Matapat siya. At higit sa lahat, nirerespeto niya ako. Hindi bilang boss, kundi bilang ama ng babaeng minahal niya noon at lolo ng kanyang anak. Bumalik ang sigla ko. Ang sabi ng doktor, yung totoo at lisensyadong doktor, malakas pa daw ang puso ko. Wala akong demensya. Ang pagkalimot at panghihina ko noon ay epekto lang ng gamot na ipinainom sa akin. Ngayong wala na ang lason sa katawan ko, pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon. Tuwing umaga, nagdidilig ako ng halaman kasama si Tina. Tinuturuan ko siyang magtanim ng orkidya tulad ng ginagawa ng lola niya. Tuwing linggo, nagsisimba kami. At pagkatapos, kakain sa labas. Simple lang. Pero ito ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Pero may kulang pa rin. May isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Si Angela. 1 taon matapos ang hatol, nagpasya akong dalawin siya. Pinigilan ako ni Marco noong una. "Sir Jose," sabi niya, "baka saktan ka lang niya ulit. Baka kung ano ang sabihin niya." "Kailangan ko itong gawin, Marco," sagot ko, "para sa akin at para sa kanya. Hindi ako pwedeng mamatay na may bitbit na galit." Pumunta ako sa Correctional Institution for Women. Ang layo ng lugar na ito sa marangyang opisina na dati niyang inuupuan. Ang pader ay mataas at may mga alambre. Ang hangin ay amoy kalawang at pawis. Nang ilabas si Angela sa visiting area, halos hindi ko siya nakilala. Pumayat siya. Wala na ang mamahaling makeup, wala na ang mga alahas, puti na ang suot niyang t-shirt. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple. Umupo ako sa harap ng salamin. Kinuha niya ang telepono sa kabilang panig.
Kinuha ko rin ang sa akin. Nagkatitigan kami. Ilang minuto kaming walang imik. Nakita ko sa mga mata niya ang hiya. Dati, ang mga matang iyon ay puno ng paghamak. Ngayon, nakita ko ang pagsisisi. Pa, basag na boses niya ang unang narinig ko. Pa, Angela, sagot ko. Mahinahon, walang galit. Bakit ka nandito? Tanong niya. Nakayuko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Pagkatapos kong nakawin ang pera mo. Pagkatapos kitang lasunin. Bakit nandito ka pa? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang biktima kundi bilang ama. Dahil ama mo ako, Angela, sabi ko. Ang pagiging ama ay hindi natatapos kapag nagkasala ang anak. Hindi kita kinukonsinti, mali ang ginawa mo, at pinagbabayaran mo na yan ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Nakita kong nanginig ang balikat niya, at pagkatapos humagulgol siya. Doon, sa loob ng kulungan, nakita ko ang pagbasag ng pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Ang pader ng kasakiman, ang pader ng inggit. Patawarin mo ako pa, iyak niya. Patawarin niyo ako ni Mama. Akala ko pera ang magpapasaya sa akin. Akala ko kapag nakuha ko na ang lahat, magiging masaya na ako. Pero mali pala. Mali ako. Pinakinggan ko siya. Pinakinggan ko ang bawat hikbi niya. Masakit makita ang anak mo sa ganyang kalagayan. Pero alam kong kailangan niya ito. Kailangan niyang madurog para mabuo ulit. Pinapatawad na kita, anak, sabi ko. Matagal na kitang pinatawad. Ang Diyos na ang bahala sa iba pa. Tinanong niya si Tina. Kinamusta niya ang bata? Masaya siya, sagot ko. Lumalaki siyang mabuting bata. At balang araw, kapag handa ka na, at kapag handa na siya, siguro ay magkikita rin kayo. Hindi ako nangako. Hindi ko sinabing magiging ayos ang lahat bukas. Pero nagbigay ako ng pag-asa. At minsan, sapat na yon. Umalis ako sa kulungan na magaan ang pakiramdam. Ang bigat na dinadala ko sa dibdib ko sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan nang nawala. Ang pagpapatawad pala ay hindi regalo para sa taong nakagawa ng mali. Ito ay regalo para sa sarili mo, para makalaya ka sa bilangguan ng galit. Ngayon, nakaupo ako sa beranda ng aming bahay. Hapon na. Ang langit ay kulay kahel at lila. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Sa hardin, naririnig ko ang tawa ni Tina habang hinahabol ang aming aso. Si Marco ay nasa kusina, naghahanda ng hapunan. 70 taong gulang na ako. Akala ko dati, ang takip-silim ng buhay ko ay magiging malungkot at madilim. Akala ko, mag-isa akong mawawala sa mundong ito, ninakawan ng dignidad at pagmamahal. Pero nagkamali ako. Ang buhay pala ay puno ng sorpresa. Minsan, sa gitna ng pinakamadilim na bagyo, doon mo matatagpuan ang liwanag. Kung hindi dahil sa ulan, noong gabing iyon sa restaurant. Kung hindi dahil sa paglapit ng isang estranghero. Hindi ko makikilala ang apo ko. Hindi mabubuo ang pamilyang ito. Kaya sa inyo, mga kaibigan, na nakikinig ngayon. Kayo na baka ay may pinagdadaanan ding pagsubok sa pamilya. Kayo na baka ay nalulungkot o nag-iisa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag niyong isipin na dahil matanda na tayo ay wala na tayong halaga. Huwag niyong isipin na tapos na ang kwento natin. Hanggat tumitibok ang puso, may bagong kabanata. At tandaan ninyo, ang tunay na yaman ay hindi ang pera sa bangko, hindi ang titulo ng lupa, hindi ang kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang mga taong handang damayan ka sa hirap at ginhawa. Ang tunay na yaman ay ang pamilya na pinipili nating mahalin at alagaan. Minsan, ang dugo ay hindi sapat para maging pamilya. Minsan, ang mga estranghero pa ang nagiging tunay nating kadugo. Tumingin ako sa langit. Parang nakikita ko si Maria na nakangiti. Alam kong masaya na siya. Maayos na ang lahat. Tinawag ako ni Tina mula sa hardin. Lolo, kakain na po. Tumayo ako. Inubos ko ang huling patak ng kape. At naglakad ako papasok sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan. Ako si Jose Reyes, 70 taong gulang. At ito ang simula ng pinakamagandang bahagi ng aking buhay. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay may napulot kayong aral. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel. Pindutin niyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento.
Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At gusto ko rin pong malaman ang inyong saloobin. Mag-comment po kayo sa ibaba. Ano po ang aral na tumatak sa inyo? Mayroon din ba kayong karanasan na katulad nito? Gustong-gusto ko pong mabasa ang inyong mga komento. Muli, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng may kapal hanggang sa muli. Wakas.